Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! O ito po mga kapatid, normal na tumutubo ang butlig sa ating mga balat. Pero dapat bang ikabahala kung sa gilid or ilalim po ng ating mga mata ito sumusulpot? Pag-uusapan natin yan kung ano nga ba ang sironggoma at paano ito sosolusyonan. Kasama natin ang aking kaibigan na ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dames. Yes, bago natin alamin kung ano ang siringgoma, Mommy Dames, mga kapatid, panoorin muna natin to. Maliliit na butlig sa ilalim ng mga mata. Yan ang tinatawag na siringgoma. Nagsimula raw magkaroon nito si Erlinda noong nagkakaedad na siya. Papansin ko, bakit kaya ganito? Dati ganun, pwede mo gamitan niya ng gamot, ayoko. Aminado si Erlinda na tinitiris niya ang mga butlig sa kagustuhang mawala o umimpis ang mga ito. Isa pagka gano'n, yung halimbawa parang yun na hinog. Lumalabas yung sa white head, gano'n. Ano nga ba ang siringgoma? Dapat ba itong ikabahala? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Doc, yun palang tawag doon. Yes. Kasi minsan, di ba, pag tumatanda ka or nagkakaroon ka ng mga kung ano-ano sa ilalim ng mga mata mo or sa mukha mo, parang inisip mo na, kasama sa pag-edaran yan. Pero may paraan naman pala, no? So, unahin na natin, Doc. Ano ba itong siringgoma? Yes, Mommy Dames, ang siringgoma kasi ito ay isang uri ng benign, so hindi siya cancerous, ha? Okay. So, benign na bukol o pamamaga ng balat na karaniwang nangyayari sa mga sweat glands o glandulang nagpapawis. Ayan. So, kasi di ba kadalasan may mga tao talaga mas pawisin dito, Tama, no? Totoo yun. oo. Ako hindi ako pawisan sa katawan, pero dito, saka dito meron. Okay, ano ba ang posibleng mga sanhi nito? Okay, ang eksaktong sanhi talaga ng siringgoma ay hindi ganap na nauunawaan. Pero meron tayong mga ilang factors na maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkakaroon nito. So Okay. isa na riyan ang genetics. Oo, So pag namamana. namamana siya. Pwede din ang hormonal changes. So kapag nagbubuntis, mas prone sila magkaroon ng siringgoma. Pwede din ang stress. Ay, naku. Oo, at saka mga kondisyong medikal kagaya ng Down syndrome o diabetes, mas pawisin kasi sila. That's right. So, yun yung Oo. nagiging epekto niya, ika nga. Okay, Oo, paano tama. naman nalalaman kung isang bukol ay siringgoma at hindi ibang kondisyon ng balat tulad ng milia or warts? Kasi, di ba, okay, explain natin, Doc. Ang milia, anong itsura nun? Yung Puti. milia, yung parang may puti. Oo, Parang may na-extract. laman, pero Yes, hindi may laman. masakit. Oo, tama, tama. Ang warts, Ang warts, yun yung makate. parang, pero may parang maliliit din siya. kuntil. Parang Oo. nakalabas, no? Parang Oo. ganyan. Ang siringgoma ay... Okay, ang siringgoma naman, ito ay mga maliliit, matitigas, karaniwang kakulay ng ating balat. Yun. O kaya flesh-colored, oo. At saka kadalasan, Mommy Dames, lumilitaw ito sa paligid ng mata o dito sa ating mga eyelids, mga talukap, ganyan. Okay. Ito ba, Doc, may direkta epekto ba ito sa paningin natin or kalusugan? Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng siringgoma, pwedeng lumabo mata mo? Okay, so dahil karaniwang nakikita ito sa balat sa paligid ng mata, hindi ibig sabihin nakakaapekto na ito sa paningin. More of Mommy Dames, pwede itong maging cosmetic concern. So mas nakakaapekto ito sa self-esteem kasi kitang-kita talaga siya. Parang confidence mo na parang Oo. feeling mo, ay ano ba itong mga, kumbaga parang bukol-bukol sa mata ko. Tama. Okay. Ito naman, Doc, syempre, lahat tayo pag pinag-usapan natin dito, kaya ka nga nandito na ikaw, eksperto namin. Yes. Paano ba ito ginagamot? Okay, so unang-una, Mommy Dims, magpakonsulta muna dapat sa doktor. Oo. Yung Tapos- totoong doktor, Totoong Doc, ha? Kasi doktor. kanina may news item kami na parang hindi natin sure kung totoong doktor talaga. talaga? At sa loob lang ng hotel room. Ito, Nako. doktor talaga dapat, no? Sa clinic, magpakonsulta. Okay, tapos ang gagawin ng doktor, pwedeng laser treatment Yun. o kaya electrocautery. So, susunugin namin ito. Tapos ito yung dapat kailangan mga at least 2 weeks wala kang gagawin, Doc. Diba? Kasi makikita mo siya parang sunog-sunog. oo. Pero after 7 days, matatanggal na rin Parang siya ng scab pusa. na maliliit. Scab, tama. Okay. Ano naman ang pwedeng gawin para makaiwas magkaroon ng siringgoma? Okay, so ito ang tips natin sa ating mga kapatid. So iwasan po natin ang sobrang pagka-expose sa araw. Iwasan din po natin ang stress. At maaari din po tayong gumamit ng cleanser o mga exfoliating product para linisin ang ating mukha. At Mommy Dims, habang wala pang tiyak na paraan upang maiwasan ang siringgoma,
Ang pangangalaga po sa kalusugan ng balat ay maaaring makatulong upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng siringgoma o iba pang mga kondisyon sa ating balat. Ganda. Maraming salamat, Doc. Kasi nga nasabi ko sa'yo, di ba, ang nanay ko merong ganyan. So at least, meron ako may kikwento sa kanya. Tama. Thank you, Doc. Aabangan pa namin ang iba mo pang mga balik-alindog tips. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.